Ang pag-ipon talaga ay napakahiwaga. Ang pera talaga ay napakahiwaga. Ang maayos, madisiplina at may layunin sa tamang paghawak ng pera ay nagmumula talaga sa tamang pag-ipon. Ako po muli inyong manunsana nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na to ay continuation doon sa mga previous vlogs natin patungkol sa tamang pag-iipon, patungkol sa may kaseryosohang pag-iipon, at patungkol sa may layunin na pag-iipon. So as you notice me, I keep uttering all these words just to give emphasis of what really importance when it comes to proper savings. So sabi natin sa mga previous vlogs natin, when we save, we have to consider a lot of things. And it's really important. The first one would be, go out of your house with a bunch of money in your pockets. Make a chill. Go to malls, go other places that could tempt you to spend a lot of money. Especially once. Pag napaglabanan mo yun, at hindi tayo na-tempt sa pagbili ng mga bagay-bagay na hindi naman kailangan talaga, then you move to the next level that could lead you to resist your wants. The next level or step for you to save money in a proper way would be cutting off expenses, especially wants. So you will give priority what is really needs, not wants. Whether these things are simple ones or big ones. We must cut off these things. Kasi nga ang gusto natin ay makapag-ipon ng may kaseryosohan, makapag-ipon na may layunin. The third step or way would be, when we save, treat it like our own debt from other people. In this way, you're obliged to save because you put in your mind or you bear in your mind that it's kind of, you pay your debt to other people. Well, in fact, it's all yours. And that is the secret. The fourth one is that when you save, whether in a bank or trust bonds or other means of savings like MP2 or other things, when you put it there, forget it. Yes, pag nag-ipon tayo sa napili nating pag-iipunan, pag nilagay mo doon yung ipon mo, kalimutan mo na. And every time na maghuhulog ka sa iyong saving, paglagay mo, kalimutan mo kaagad. We should treat it that way. Kasi pag sinanay natin ng ganon, hindi natin basta-basta maiwi-withdraw yung pera natin na inipon mula sa isang ipunan na iyong napili. Kasi nga, hindi ka na-overwhelm. Hindi mo iniisip palagi na mayroon kang ipon sa particular na iyong piniling pag-ipunan. Kasi if you think it, that these are yours, and anytime, pwede kang kumuha at bibili ng mga bagay-bagay na yung gusto, lalong-lalo na ang wants. Yun ang masama. So most probably, you would go back again to zero. Kasi ipon mo, hugot mo ulit. Ipon mo, hugot ulit. So wala din silbi. Muli, pag inipon mo, kalimutan mo muna. Until such time, na makikita mo, malaki na pala ang iyong naipon. At may engganyo ka doon. Ngayon, kapag meron ka na sa mga katangian na ito, may disiplina na tayo sa tamang pag-ipon, na hindi masasayang ang ating ipon. Muli, kung meron na tayong disiplina sa ating sarili, at ready na tayo talaga makapag-ipon ng tama, na may kabuluhan, at may layunin. Ito yung panghuli. I mentioned the word layunin. So ito ngayon. Ano ang dahilan kung bakit ka mag-ipon? So mapapansin nyo, ito yung panghuli. So sabihin natin na pagdaanan mo na-resist mo na lahat ng mga hindi magandang ugali sa ating sarili habang tayo nag-ipon. Ano ito? Yung wants at hindi needs. Kapag alam na natin at naitama na natin ang ugali patungkol sa tamang pag-ipon, eto na. Ano ang ating layunin sa ating pag-ipon? Bakit tayo mag-ipon? So of course, unang-una, nagbibigay talaga sa atin ito ng tamang disiplina sa kahit anong paraan, sa kahit anong sitwasyon. Mapa-financial man yan, mapa-wants man yan, mapa-needs man yan, o kahit kalusugan. Decision making at mga iba pang gusto mo sa buhay na pwedeng lumago tayo or umangat tayo. Bakit? See, sa kahit anong anggulo natin tignan, ang pundasyon talaga sa tamang disiplina sa sarili in a holistic way ay ang pag-ipon. See,
Ang pag-ipon talaga ay napakahiwaga. Ang pera talaga ay napakahiwaga. Ang maayos, madisiplina at may layunin sa tamang paghawak ng pera ay nagmumula talaga sa tamang pag-ipon, sa maayos na pag-iipon. Kasi kahit gusto natin mag-ipon, at marami nang nakaranas nito, ipon tayo ng ipon. Pero pag may wants tayo at hindi naman talaga kailangan, nahuhugot at nahuhugot natin. So at the end of the day, wala rin. Nagiging empty din. Bumabalik pa rin sa dati. So nasasayang yung panahon, nasasayang oras, nasasayang yung pagod, at marami pang bagay na pwedeng masayang dahil sa hindi tamang ugali sa pag-ipon. See, kahit anong ganda ng trabaho natin, kahit anong laki ng sahod natin, at kahit ilang attempt tayo mag-ipon, kung ang ugali mismo natin patungkol sa pag-ipon ay hindi natin inaayos, babalik at babalik ulit sa umpisa. At sasabihin natin sa ating puso't kaisipan, bakit kung saan tumaas ang aking sahod, ganun pa rin ang nangyayari? Bakit ganun? Parang walang nababago. O di ba? So ang huli nito, kapag tayo mag-ipon at naiayos natin lahat ang ating ugali patungkol sa pag-iipon at pagka okay na lahat, ang panghuli, bakit tayo mag-iipon?